Same lang din po dito sa kabila, sir. So, etong second floor, ito yung pinarerentahan niyo? Yes po, ito pong dalawang room. Tapos, ang CR po dito sa rooms, dalawang rooms is common po. Tapos, mayroon pong sariling kitchen. Sariling kitchen, so Yes po. magluto dito. Yes May mga po. additional pang babayaran. Opo, pag kunwari magpapaluto kayo, ganun po. Pero kung self-service, Oo, wala naman po siya. magkano po ba yung rate ng room dito? Ay, opo. Ang room rates po namin dito, sir, is 2,000. Ay, ang ganda per room. naman. Tiyan mo naman, For di. 4 packs. Pero pag 5 pataas, Purong per tiles. head na po. 500 per head. Ang ganda naman ng Airbnb niya. Kahit bundok, kaya So ang dito ganda nga ng pala, bahay. sa mga nakatira sa homestay, karaniwan nilang setup, halimbawa matutulog na, ay gumagamit sila ng 4 na kumot. 4 na patong ng kumot. Dahil nga sa sobrang lamig, hindi kakayanin nung isa lang na ganito. Medyo mainit na po siya kung gagamitin niyo po siya sa mga normal na lugar. Pero dito sa taas na itong Mount Timbuk ay hindi na po kaya nito. Kailangan talaga 2 hanggang 4, depende kung lamigin ka. Good morning po. Eto po pala si Ma'am Jocelyn. Yes ho, ako. Kayo po yung may-ari. Ng bahay. Ay, ang bilin. Pinag-upit namin ito. Galing pinag naman. namin lahat na buong compound ng Timbak yun. So, meron kaming association. Oo. Kung nahihirapan kayo, pwede ni... Okay lang, magaan lang ho ito. Magaan lang. Bakit niyo po naisipan na magtayo ng homestay dito sa taas? Ay, unexpected talaga ho yan. Pero nung na-develop ang tourism sa Atok, nalok akong kasi meron kami hindi ginagamit na room, nalok ako na i-offer ko ng homestay. So, siguro, hopefully, after 5 months or 6 months, madagdagan yung room ko ng 3 or 4 na room. Malapit lang pala mula dun sa Jack's Homestay, yung tinatawag nilang Sunrise Area. So ayon sa mga nakausap natin, dito daw madalas sa bangay ng mga bisita yung sunrise at dun naman sa Mount Olis yung sunset. Dito sa taas, tulad dun sa Mount Olis, ay meron ding mga ganitong karatula gusto mo umakyat ng bundok na? nagpapakita kung gaano kataas itong Umakyat ng pinapupwestuhan bundok? natin. Tingnan nyo naman, nasa 2,717 meters Meter, wow. above sea level. At etong Mount Timbuk ay pumapangatlo po ito sa pinakamataas na bundok sa buong Luzon. Pangsyam naman po ito sa buong Pilipinas. Kaya hindi rin biro yung umakyat dito, lalo na noong unang panahon na hindi pa nagagawa yung kalsada. Sa ngayong develop na, yung mga Ganda lugar na na po. madadaanan natin papunta dito, meron ng maayos na kalsada, Ganda. ay mas madali nang napupuntahan ng mga bisita, mapabata man o matanda, itong bahaging ito ng Luzon. Ganda. Gusto mong market dyan, anak? Kumakain ka ba? Mamaya na. Grabe, oh. Ilang metro lang mula dun sa pinakasamit netong Mount Timbuk ay mararating naman po natin itong tinatawag nilang grotto. So sa side na May to grotto ng pa bundok, siya, oh, ang makikita ganda. po natin itong mga cross na Tubig. mula dun sa bahagi na malapit dun sa Jack's Homestay. Anong Papunta date ba dito. ngayon? Nilagyan nila ng ganitong grotto dito sa bahaging ito ng Mount Timbuk. Dahil nga sa madami din yung mga pilgrims na umakyat dito. Nakakapagod mang umakyat o nakakahingal mang umakyat, ay sigurado namang mapapawi yung pagod niyo pag halimbawang narating Nalaglag din. itong bahaging ito ng bundok. Ano? Ano? Tubig. Tubig. Ano mo yan? Uy! America's favorite hot honey meets America's original chicken. KFC Mike's Hot Honey Chicken. Try it. Just $7. Very good. At Mitzi Bank, we truly believe in the power of conversation and where it could lead. The first time we met, it allowed me to uncover the potential for him to purchase a house. Fast forward to today, we're standing in his garage. Something I dreamed since I was baby to get my dream come true. Nula mo, de? Ah, okay. Di mo pa inubos? Gusto na? Ubusin mo na at babaran mo yung ano.
Ay, mamaya na ako na ubusin mo. Yung mga mata nila, Ubusin mo na yung kulay ulo. orange. Saan to sir makukuha? Sa dagat or sa ilog or sa dagat? Isa sa mga napansin ko dito sa lugar nila, yung kalinisan, walang ganong basura, maging dito sa tubig. First time kong nakakita ng ganitong klaseng pabahay kasi karamihan sa mga nadadaanan natin, karamihan sa bundok, patag na lupa, pero dito, makikita nyo sa ibabaw mismo nitong tubig. Tubig din yun sila sa kalahati. Sa tubig ka, sa tubig o sa dagat. Dahil alam ko ang mga padyaw hindi nabubuhay sa lupa. Badyaw. Nabubuhay po kami sa karagatan dahil yan po ang parang collection sa buhay namin. Ay, nasa grabe yun, oh. Parang Agusan Mars. Ano yung badyaw? Good morning mga sa TV, Muslim? vlog, panibagong lugar. Muslim? Naman ang ating explore ngayong araw. Di? Ayan, so, Muslim? Muslim nga. nandito po tayo sa Zamboanga City. Oo nga, Muslim nga. Sumakay ng Muslim. barko, patawid sa Basilan. So, nandito po tayo sa labas na itong passenger terminal building kasi boarding na daw yung barko na sasakyan natin. Yung sasakyan nga pala natin ngayon ay fast craft. Maliban kasi dito sa mga road matulin vessel, yan eh. ay Tulin yan, bumibiyahe fast din mula dito sa Zamboanga, yung mga fast craft papunta sa Basilan. Ayun ang nasa sinasakyan Basilan, nila, Glyza, papunta sa papunta mga sa road kanila. vessel. Kaya ito yung Fast. sasakyan natin ngayon. Fast crap. Fast trap ba? Fast crap. So dito sa Zamboanga City Port, makikita po natin ang napakadaming barko na nakadaw ngayon at nag-aantay na Pag ano na, mga pasahero na Successful sasakay yung uwi natin sa Pinas na. So, Pag kaya mo, magkukus tayo nila Ate JC. Na, shipping naman ang sa ano natin, ship naman. Magkukrus tayo. Pasaherong pinagsiserbisyuhan netong daungan, kaya makikita niyo po dito, etong ginagawang bagong passenger terminal building. Fast crab pala, fast crab. Parang aircraft. So dito sa Fast fast craft ng Nissan, meron pong dalawang klase ng accommodation dito sa barko. Yung sa unahan, yun po yung sa tourist class. At dito naman, yung economy. Yung tourist class ay nagkakahalaga ng 290 pesos. 300 lang. Habang dito naman sa economy class, ay nasa 220. Konti na lang. Medyo mabilis na itong barko, kaya abutin lang daw ng mahigit 40 minutes yung ating Matipid din si Seth. Konti na lang eh. papunta dito 40 pesos difference. Bagay, parehas din naman yun. Nakakarating. Sa ilang minuto pa lang tayong nagkadragan mula dito sa Zamboanga City at nalampasan na po natin ang isa sa mga iskang umaharang dito sa Basilan. Dito banda, makikita po natin yung Grande Santa Cruz Island. Ganda, ganda pala dyan sa mga part na yan. Sa Zamboanga. Makikita na po natin ang kalupaan ng Basilan. Hindi naman pala nakakatakot ang Basilan. Tiyan mo nga si Sep. Safe. Ay, wala na. Down, Basilan. Kaya Wala na, sorry na. Mahina ka laban, nak, mahina. Sa wakas ay narating na rin po natin etong mainland ng Basilan. So medyo marami po tayo. Hindi naman pala ano dyan sa Basilan, makakatakot eh. Trip ay yung Palimaga. Ha? Anong Ha? first name mo, sir? Oh. First name mo? Tama. Joseph? Oh? Joseph, katukayo. Sige, sir. Thank you. Let's go. Good job, nak. Dami na kain ni Dico. Good job. Nakita mo ba yung kanin niya? So, hindi pala De. si Sir Jay yung makakasama natin ngayon. Good job, Kasi Dico. marami siyang mga lakad ngayong araw, kaya ine-refer niya tayo dito sa uncle niya. Yan. Dito kay Venus. Ito nga pala si Sir Joseph. Sakto, siya yung mag-iikot sa atin dito sa Bella City. So ngayon sir, punta muna tayo ng tourism office.
Tourism Apo. sa Siquijor. Tara, go. Basta, may meron pa. Umuto, tinanak yung kaya. Malulunin mo. Ayan, so Basilan. first time po nating narating. Basilan, Etong ha? Basilan. Talaga namang na-amaze ako dito. Kasi taliwas Diyan si mga JC. napapanood natin sa balita. Yung Ah, si Rio. tunay na mga lugar na pinupunta ng mga Mindanao. Saan ba si Ria ma-assign? kagaya natin first timer. Mindanao nga. Ang ganda pala dyan. Mag-ano si Ria dyan. Actually, sir, Mahilig sa tubig. Mga bisita kami, as in nagpupulibog talaga kami, especially yung Tignan mo nga, oh. Kaya may advance booking talaga tayo kasi nagpupulibog yung Pali Resort. Kaya wala kaming problema ngayon sa turista kasi everyday talaga meron kami. May Jollibee din. May lugar pa. Dahil dati yung atlag yan, nagtatang tao. Ito mo nga, oh. Maliban sa mga barkong nakadaw ngayon dito sa Daungan, matatanaw din po natin etong Malamawi Island. Sa kabila na itong isla, malapit sa city proper, makikita po natin yung planta ng kuryente. Yan, no? Yung may barko na yun, dyan sila kumukuha ng kuryente na isinusupply dito sa buong Isabela City. Grabe pala. Tubig na, tubig. 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 Ayan, so mula doon sa Boulevard, wala pang 5 minuto, narating po natin itong Isabela City Wet and Dry Public Market. Sige. Ayan, subscriber. Isa sa mga nagpakilala dito sa public market nila ay yung kalinisan. Uy, oo nga, oh. Grabe naman. Uy, Maliban sa mga busog. isdang nakadisplay, Tama naman, oh. na may mga ganito. Linis. Anong tawag niyo dito, sir? Kasag. Ano to, sir? Alimasag. Kuratsa. Tingnan niyo. Kakaiba po siya kumpara dito sa mga karaniwang alimasag na makikita natin. Ayan. Magkano po yung kilo dito? 550 yung kilo. Mas mahal po siya kumpara sa mga karaniwang alimasag. Parang ito yung mga nakita natin sa Masbate, ah. Yung tinatapon nila sa dagat. Pero dito, Kinakain. sir, yung masarap. Etong kuratsa or etong mas masarap to. Eto, magkano naman? 350. Dami, stunty pa siya. Alok mata. Bakit yan yung tinawag dito? Ano yung lasa nito? Eh, Tingnan nyo, yung mga Diba naman para alien? kulay orange. Saan to sir nakukuha? Sa dagat or sa ilog o sa dagat? Pansin po natin, yung kanilang market, Linis. side po nito ay tuyo. Bagamat wet market po siya, Galing mo. side nito Kasi may mangharang. Di ba, no? at walang kalat. Diba mo naman, oh. Last bite. Last Binago pa nila yun ang kanilang oras ng pagbubukas, Mari. Monday to Saturday, 20 ang bukas. Hanggang 5:30 p.m. Sunday daw sila.